Reggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nagbabalik po ang ating programa, ang inyong Vegeman. Ngayon din po ang ating eksperto, si Camarce Espiritu. Camarce, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Mr. Benjamin. Ako, nagagalak ako at sa wakas, nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon na magsama at makapagbahagi ng magagandang impormasyon sa ating mga magsasaka dito sa Pilipinas. Happy to be with you again, sir. Ay nako, ako po labis na natutuwa dahil ako nga po medyo nahihiya din dun sa ating mga suking mga magsasaka dahil matagal-tagal din po tayong nawala. And sabi nga po natin, nagbabalik po tayo dahil mukhang kailangan po ng ibang mga farmers natin, lalo na po yung mga nagsisimula na gustong magpunta sa pagsasaka, kailangan po nila ng tulong. So, nung bumalik po tayo, ay talaga naisip ko, Camarce Espiritu. Siya po talaga isang eksperto. Camarce, pwede niyo po bang bigyan ng, magbigay kayo ng kaunting background tungkol po sa inyong experience at kung saan na po kayo, ano na pong ginagawa ninyo ngayon sa inyong career? Okay, ganito po yun. Sir, ako po ay mayroong mahigit na 40 anyos na experience sa agriculture. Mayroon akong malaking karanasan na nakuha ko sa IRI, 16 years yan. Tapos po, mga pesticide company, seed company, at saka nga po dito sa mga fertilizer company. Kaya maisa-share ko po sa inyo, maibabahagi ko sa inyong mga impormasyon sa larangan ng crop production, crop management, control of pests and diseases, at saka yung magandang crop nutrition para doon sa ating tanim. Kaya nga po yan, nagpupursige ako na ma-share sa inyo yan kasi sayang naman po kung itatago ko lang sa akin yan, ilalagay ko lang dito sa computer ko. Kaya sa punto pong ito, ako po ay retired na rin pala sa Yara Fertilizer. So ang aking pinagkakaabalahan po ngayon, kung sumasagot ako doon sa mga tanong sa akin sa Messenger po kasi yun yung aking mga kumbaga kalimitan doon kami nag-uusap ng farmer. Pag may pagkakataon po na kakabisita ako doon sa magsasaka, bumibisita po ako doon sa kanilang farm para mas maganda po yung aming pag-evaluate ng ating tanim. Gayon din po, mayroon din pong mga grupo na kinukuha akong consultant para po matulungan ko yung kanilang pagsasaka. Tapos hindi lang yan confined po sa palay, gulay, mais, pati po fruit-bearing trees, dala na rin po niyan. Kaya nga po, ako'y natutuwa at nagkaroon na naman po ako ng magandang pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng mga impormasyon. Natutunan kong impormasyon, experience sa larangan po ng pagsasaka. Sir Benjamin? Okay. So sa mga kabeji po natin, ito po si Camarce, subok na po ito talaga. Kahit po ako, marami po akong natutuhan sa kanya. Kaya siya isa sa mga paborito ko na maging guest sa ating programa. So Camarce, yung mga viewers natin, yung mga kabeji natin, gusto na tayong magsimula. So, start na po tayo, Camarce. Okay po. Sige po, sir. Okay. Yan. Okay po. Yan. Okay. Ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay yung tamang pag-aalaga kung tayo po ay mayroong gulayan. Ayan po. Yan po yung aking bibigyan pansin po ngayon. Pero tandaan po ninyo, maraming gulay yung ating nakatanim. Kaya pabayaan lang po ninyo na ang aking ibibigay ay generalized recommendation. Pero pagkatapos po niyan, pupunta tayo doon sa punto na iisa-isahin na natin yan. Kasi iba-iba po yung tinatawag natin na magiging discussion sa bawat gulay po. Okay? So, bakit ngayon sinasabi ko, binibigyan natin ng magandang importansya ang gulay? Kasi alam natin ang gulay, pwede mong itanim yan ng 4 na beses sa isang taon. So, apat na yun. Mabilis na makakaani ka agad. Kaya, makikita mo agad doon yung kita mo. Pwede mong itanim yan kung halimbawa wala kang malaking taniman. Yung pangangailangan lang ng iyong pamilya sa likod bahay mo, yung iba nga sa Maynila, yung urban agriculture, sa bubong lang nila inilalagay sa terrace. Hindi mo kailangan ang malaking espasyo para dyan. Kung halimbawa din, asa ka sa ulan, merong mga tanim na hindi pwedeng itanim ng wet season, hindi pwedeng itanim ng dry season. Ngayon, kung doon sa punto na hindi ka magtatanim ng major crop, pwede mong
salitan ng gulay. Kung halimbawa fruit-bearing trees ka, matagal yan bago umani kasi sa isang taon, ilang buwan lang yan na makapapakinabangan ko. Yung gagawin mo doon, yung pag-iintay mo, taniman mo ng gulay, yung high value class. Halimbawa, sitaw, napakabilis yan. In a month time, meron ka na niyang kikitain agad. Pwede kang magtanim ng sili kasi maliit lang ang puno niyan, hindi yan makakakompromiso doon sa performance ng iyong fruit-bearing trees. At ang isa pa, ang pagkaing masustansya, yan ay kinukuha, malaki ang papel ng gulay dyan. Kaya ngayon, bibigyan pansin natin, magandang pansin, ang pagtatanim ng gulay. Okay. Sa pagtatanim ng gulay, meron tayong susundin na i-recommend ng mga stages yan or proseso. I-discuss natin isa-isa yan kasi gusto ko maunawaan natin yung dapat natin gawin at yung hindi natin dapat gawin. Kaya i-discuss natin yan. Magmula doon sa pagpili kung ano yung itatanim, daanan natin, aalagaan mo yung similya, land preparation, pag-aabono, pagpapatubig at pagkukontrol ng mga sakit at saka noong mga peste. Ayan. Okay. So, Sir Benjamin, baka meron kang gustong ibahagi mo na bago ako pumunta sa mga susunod na discussion? Okay, Kamarse. So, ang ibig kong sabihin talaga, no, hindi po pwede yung style ng mga ibang kababayan natin na kung maisipan lang, yung bara-bara style ba na, okay, gusto ko magtanim. Ano bang pwede ko yung tanim ngayon? Gusto ko ganito, ganyan. So, hindi po pwede yun, ano? Kailangan po, meron talagang plano, no? Kailangan may kaalaman. Yan, tama yan, oo. Oo. Yan ang kailangan natin ngayon. Kasi, okay, puntahan muna natin yung crop selection. Isipin natin, ano ba yung aking itatanim? Yan. Halimbawa, meron kang nagustuhang itanim. Pag inani ko ba ito, maganda yung magiging farm gate, yung bilihan na presyo. Kamusta yung mga kapalibot mo? Yung kapalibot bayan mo, kapalibot probinsya mo, pareho ba kayo ng iniisip? Kung ganun ang mangyayari, abay, huwag kang sasabak na makikisabay sa kanila kasi sabay-sabay kayong aani, pagdating ng anihan, farm gate mo bagsak, baka hindi mo makuha yung tinatawag natin na inaasahan mong balik puhunan. Ganito. Ito, nung nakaraan, ganito na rin, bibigyan kita ng example. Merong panahon na yung sili sa last quarter of the year, October, November, December, umaabot ng 1,000 ang kilo. Nung nangyari yun, maraming maraming ganun ang ginawa nila. Kasi yung taon na yun, maganda yung ani. Yung sumunod na taon, sabi nila, maganda ang ani. Yun, nag-con sila. Marami. Ang inabot lang ng kilo noon, 200. Kaya ganito ang gagawin ninyo dyan. Magre-research kayo, magtatanong kayo, kumbaga tingnan mo yung mga data na nasa Department of Agriculture. Malaking bagay yun. Meron silang data noon na anong lugar, kailan itinanim para yan ay makatulong sa iyo. Maganda kang desisyon, ano yung itatanim mo. Okay. Ngayon, sir, meron ka na, alam mo na kung anong itatanim mo. Meron ka ngayong kailangang siya sa atin dyan. Ano yung itatanim ko? Hybrid or open-pollinated variety? Kasi ang hybrid, maganda yung ibibigay niyang protection sa iyo laban doon sa sakit. Matakas ang ani niyan. Kung itatanim mo yan, pantay-pantay ang magiging tangkad niyan, tapos ang quality niyan, superb, lalong-lalo na kung binigyan mo siya ng magandang pag-aabono. Ang isang pag-problema mo lang sa hybrid, kapag umani ka noon, hindi mo pwedeng gamitin yung buto noon na gagamitin mo sa susunod na tanim. Kasi yan yung kahinaan ng hybrid. Kaya kung ikaw ay magtatanim ng hybrid, gamitin mo ngayon, itanim mo, anihin mo, sa susunod na season, bili ka ulit. Kasi ang hybrid din, maganda yan. Short maturing yan eh. Kalimitan short maturing yan. Yung halimbawa, gusto mo magtanim ng off-season, merong magandang capability yung hybrid. Kaya yan yung kalimitan pinipili. Doon naman sa isang banda, meron tayong tinatawag na open-pollinated variety. Ito yung mga traditional na itinatanim na natin noon. Hindi nito kayang tumbasan yung taas ng ani ng hybrid. Pero sa isang banda, maganda yung kanyang adaptation doon sa local condition. Kasi ang hybrid, site-specific yan eh. Bigyan kita ng example. Yung hybrid palay na maganda yung performance dito sa Luzon,
it does not necessarily mean na yan ay magpe-perform ng maayos sa or kapareho doon sa Visayas, Mindanao. Kaya yun ang kailangan malaman mo doon kung ikaw ay magtatanim ng hybrid. Ang buto ng open pollinated variety, pwede mong ulit-ulitin yan. Kung nakita mo na maganda yung tanim mo ngayon, kumuha ka ng pananim doon, itanim mo, ganun pa rin yung karakteristik na makikita mo doon sa paggamit ng open pollinated variety. Yan yung kagandahan yan. Basta kailangan, alam mo, magde-decide, hybrid ka ba o open pollinated variety? O, tandaan mo ninyo ha, pag hybrid, medyo pricey yan. Mahal ang tinatawag natin na presyo niyan per kilo. Pero suma total, kapag kinumpute mo yan, bibigay sa yung ani, ang laki ng benepisyo mo po yan. Yun nga lang, sir, magkukuha tayo, lalaan talaga tayo ng pondo para doon sa umpisa pa lang, meron tayong pambili ng hybrid seeds. Sir Benjamin, meron po kayong katanungan tungkol po dito sa ating sa seed selection? Okay, tingnan natin kung mayroong katanungan dito. So marami na tayong mga nanonood ngayon, ano? Usually po, ang ginagawa po ng sa aking experience naman, hybrid versus OP. Talagang marami na po talagang Pilipino o farmer, lalo na po vegetables, ang gumagamit po ng hybrid. Kasi nga po, yung hybrid, binreed talaga yan para mas malakas yung resistensya sa sakit, mas maraming mag-ani, mas pare-parehas ang itsura ng bunga, kulay ng bunga. Although, sabi nga po natin, unang-una, hindi ina-advise na ulit-ulitin yung pagtatanim ng hybrid. Kasi yung hybridity niya, bumababa nga, yung performance niya, bumababa rin. Pag inulit mo, sa halip ng 100%, baka 40% na lang ang pare-parehas yung magkakamuka. So, bumababa siya. At isa pa, tama yun, pricey talaga. Mahal talaga yung hybrid. Kasi syempre, ilang taon ba naman ang ginugol ng mga kumpanya para i-develop ang isang hybrid? So, sobrang laki ng ginagastos dyan sa pag-develop ng hybrid. So, kaya kailangan talaga, mahal din yung presyo. Kasi siyempre, paano nila ma-maintain yung quality kung hindi gagastosan? Although, yung sabi nga natin, open pollinated, hindi siya ganong kataasan ng ani, pero sabi nga, pwede mo siyang ulit-ulitin. Pwede mo ulit-ulitin. So, depende nga sa pero sabi natin, negosyo yung paggugulay negosyo. So, pili ka talaga kung hybrid ka o doon ka sa OP. Depende doon sa iyong motibo sa pagtatanim. Pero sinasabi ko lang po, mas marami na ngayon nagtatanim ng hybrid. Okay, oo. Sir Benjamin, ganito, meron din akong na-encounter dyan, isang farmer, bumili daw sila ng magandang milon sa merkado. Matamis, nagustuhan ng asawa. Kaya sinabi ng asawa, sige, yung buto niyan, ipunin mo. Maraming milon yung nabili nila Ipunin mo yan, kinain nila, inipon, tapos itinanim nila. Nung sumisibol na, nung naitanim na nila sa bukid, tumawag sa akin. Sabi niya, sir, tulungan mo naman ako ng pagtatanim ng pag-aalaga ng melon kasi ang nagtanim na ako ng nasa 1,000 puno ito. Sabi ko, teka, bago tayo papaano, anong variety yan? Saan ka kumuha ng binhi? Ay sabi niya, sir, kasi yung mga misis ko, buntis, naglilihi, nakabili kami ng mga melon na magaganda, kinuha namin yung binhi. Sabi ko, patay. Sigurado sa hybrid yan. Sabi niya, bakit? Anong problema kung hybrid? Hindi po pwedeng ulitin yan. Pag inulit yan, ganito sir, lahat na pangit na katangian ng magulang niya. Kasi pinag-aasawa yung magulang niyan. So ano yun? Pag pinag-asawa niyan, nakakuha ng bunga, buto, ayun, lalabas niya ng magandang ani, maganda yung resistance sa tapos sabay-sabay ang bumubunga. Pero kapag inulit mo yun, lahat ng pangit na katangi, anong magulang niyan, lalabas yan. Nako sir, sabi ko, kung pwede pa ninyong hindi ituloy yan, huwag niyong ituloy kasi sir, magsisisi kayo niyan. Sigurado ko yan sir. So yan po yung sigurado sir. F2 Ayaw po yung makaranas ng disappointment dyan kasi marami na sir na hindi naniwala doon sa aking ibinigay na statement. Kaya ayun, isang season lugi sila. Kaya sabi ko sa kanila, sir, sabi niya, titingnan ko sir. Basta pinaalalahanan ko kayo, hindi pwede. Talagang sir, gagastos kayo na hindi babalik na maganda yan sa inyo. Ayan. So, speaking of hybrid, ito, yung kaibigan natin, Ronel Tamba.
Naku, from Visayas region ito. So sabi Oo. niya, tama Sir Mike, pero sulit ang hybrid. Sabi naman itong ating kaibigan from Bicol, base po sa experience ko, mas tinatangkilik na ng karamihan na commercial vegetable production is hybrid na po talaga. Yan. Oh, So mukhang ayan, hybrid na po okay. talaga, ano? And batiin ko lang din yung ating mga kaibigang iba, no? Si Sir William, nanonood siya, watching here from, I asked my kapamilya, yung combustion ash. Sabi niya, Oo. mabuhay kayo, Sir Mike and Kamarse. And Milward, magandang umaga po sa inyo. Caroline, ito yung kapatid ko to, nasa Bulacan ngayon yan. Si John Miner, tiga Mindanao ito, from East West Seed. Good And morning po, good morning. ayan. Ayan, yung pati ang kapatid ko, hybrid daw yung gamit nila. Kahit sa palay, kahit sa gulay, hybrid na talaga yung ano natin. Okay, Kamarse, diretso po tayo. Okay. Ay, ganito pa rin, may karagdagan ako ha. Pag bumili kayo ng binhi, checkin ninyo yung kung kailan ginawa yung ginawa yung germination check. Kasi merong mga tindahan na hindi nila tinitingnan yung pag binili, yung pala expired na yung germination, magrereklamo si farmer. Bakit hindi tumubo? Kaya pag may nagreklamo nun, tinatanong ko, nasaan yung lata? Nasaan yung packaging? Tingnan mo yung date. Nako, merong bumili niyan, sibuyas. Expired na ng 3 taon. Eh, sabi ko, bakit nabili mo yung ganyan? Eh, binenta sa akin nung binilhan ko eh. Sabi niya, naku, sabi ko, patay. Eh, 5 lata yung binili. Sabi ko, patay, laking puhunan yan, sir. So, yun lang po. Opo, tama Okay, po. moving Kasama forward. po explanation. Batiin ko lang yung ating kaibigan, si Karen. Ma'am, happy birthday, belated. Okay, happy birthday po. Okay, ngayon, meron ka na, alam mo na itatanim mo, alam mo na kung hybrid o inbred. Ngayon, yung pangangailangan mo ng seedling. Kasi kung gusto mo mag-succeed, antimano, or malaking bahagi na ng abante mo doon sa pagpuproduce ng gulay, kailangan maganda yung status ng seedling mo. Malusog, maganda. So, nandun ka ngayon, mamimili ka. Ano yung gagawin ko? Yung seedling ba, bibilhin ko doon sa mga reputable companies na nagbebenta nito. Marami niyan. Number 1 nga niyan, yung kliyente ko, yung aking kinukuhanan dito sa Nueva Ecija, yung East West, magaling yung mga kon. Pare-pareho ang laki niyan. Talagang hindi ka makakakuha ng pangit na seedling. Or dahil gusto mo magtipid, bibili ka na lang ng binhi, gagamit ka ng seedling tray or yung kama, ikaw na yung mag-aalaga doon. Pwede din po yan. Pero tandaan po ninyo ha, kung bibili man kayo ng mga seedling doon sa sellers, siguraduhin po ninyo na kilala ninyo. Siguraduhin ninyo na hindi F2, hindi inulit yung kanyang itinanim. Kasi kung hindi nyo kilala, baka fly-by-night yan, magbebenta. Kasi sa seedling, hindi mo malalaman kung F1 o F2 yan. Maganda pa rin ang tindig niyan, pero kapag dumating na tayo doon sa vegetative, reproductive, doon yung makikita na niloko pala ako ng aking binilhan nito. Kaya hangga't maaari, kilala ninyo yung bibilhan. Ako, sa experience ko, pinakamagandang karanasan na nakita ko dyan, doon ako sa kumpanya bumili. Sasabihin nila, mahal, kaunti lang ho ang diferensya, kaunting kalaunti, pero meron kang peace of mind, hindi ka mag-aalala na, baka ako'y niloko na nagbenta sa akin. Okay. Speaking of Ayun, ganito pa rin seedling, po. Yes, sir. Kamarse, speaking of seedling, actually, meron tayong isang kaibigan na magiging guest natin yun, siguro mga 2 weeks from now. Ito yung pinakamalaki na ngayon na seedling grower sa Southern Luzon. Aba, oo. Hindi ko muna Baka sasabihin kilala ko ngayon. yan. Hindi ko muna sasabihin. Baka Pero kilala ko yan, oo. kausap na kami. Ito naman, talagang ano rin to, eksperyensado na hanggang sa naging successful sa pagiging seedling grower. Oo. Talaga, maganda maging negosyo din yan eh. Kung halimbawa, naghahanap kayo, tingnan nyo, pag-aralan ninyo at baka mamaya, isa kayo doon sa maging interesado na mag-provide ng seedling. Yes. Yan to. Okay, ngayon, ang pagtatanim din, mamimili ka dyan eh. Pwedeng tinatawag natin na i-direct seeding mo. Kung malalaki yung buto, pwede mong i-diretso yan doon sa iyong tataniman. Kung maliliit naman, abay, kailangan i-transplant mo yan. So, palalakihin mo siya either sa seedbed or dili kaya sa seedling tray. And then, kung sinabi naman natin na wet season, ano yung mas magandang gamitin? Pinakamaganda kung wet season, mag-transplant ka. Ayan. Okay? Ngayon, dalawa yung sistema ng establishment ng ating tanim. Isa yung transplanted,
Isa yung direct seeding. Okay, sa transplanted, mas uniform yung iyong tanim. Minimum yung tinatawag na missing hills. Tapos, mas maganda yung pagkakagamit mo ng seeds kasi alam natin, may presyo yung pagbili mo ng seeds. Hindi masasayang yan. Madaling i-manage kung transplanted kasi magaganda yung magaganda yung susundin mong mga steps para pag-aalaga ng transplanted. Tapos, pati yung sa transplanted siya, malusog na siya kasi habang yan ay nando sa seedling tray, pinoproteksyonan na yan doon sa mga adverse condition, yung sobrang init, iwas doon sa tinatawag natin na dumping off kasi sa seedling, isa sa sakit ng ulo ng mga magsasaka yung tinatawag nating dumping off kung saan nabubulok yung ugat niya. Pag nabulok yung ugat, dire-diretso na po, hindi nyo napakikinabangan yon. Sa direct seeding, okay, yung mga malalaking buto ang ginagawa ng iba dahil sinasabi nila, pwede naman itong idiretso para mas mabilis yung aking iwas na yung transplanting. Tatanim nila, pero germinate, papuputokin yung buto, itatanim, pero kalimitan itinatanim dyan 2 buto bawat butas. So pagka yun sumibol na, umangat na doon sa lupa, tinatakloban nila ng lupa or either coco fiber o kaya rice hull para maproteksyonan laban sa init. Kaya lang, sa direct seeding, andun lagi yung mas malaki yung porsyento na missing hills. At pag nag-missing hills, kailangan replant ka. And then, 2 ang tinanim mo. After 2 weeks, binabawasan nila yan. Ginagawa nila, 1 lang. Pero tingnan mo, kung 2 itinanim mo, sayang yung ibinili mo doon na papatayin mo lang na 1 seeds. Kasi kalimitan, ganun yung practice eh. Yung iba naman, sabi nila, sir, okay na yan. 2, didiretso ko na yan. Yan. Okay. Sir Mike, meron kang comment dito sa mode of crop establishment, Okay, transplanted at direct seeding? so usually po yung sabi natin, yung iba bumibili na lang ng seedlings na readily available na. So ibig sabihin, yun po ay transplanted po yun. Transplanted. Ngayon, yung iba, yung bumibili ng buto na gusto nila na sila na mismo magpapatubo direkta sa seedbed, yun po sinasabi nilang direct seeding. So yun po yun. Yan. Okay? Yan. Okay. Ngayon, marami rin nagtatanong, sir, kung ako ay magtatanim sa seedling corn ko, sa seedling tray, ano yung pinakamagandang medium na gagamitin ko? So, base doon sa aking karanasan, ito yung pinakamagandang kombinasyon. Meron kang lupa, sasamahan mo ng vermicast, sasamahan mo pa ng carbonized rice hull. Okay, bakit meron lupa? Kasi yung lupa, bakit hindi pwedeng vermicast at saka carbonized rice hull? Kasi yung lupa, yan yung hahawak doon sa ugat para hindi umapa yung iyong seedling. Vermicast, panggagalingan yan ng mga organic nutrients. Magandang supply ng nutrients nandyan. And then, carbonized rice hull, ito yung tutulong para maganda yung sirkulasyon ng hangin, buhaghag yung lupa mo, pero huwag ka matakot na buhaghag yung lupa mo kasi kapag ganyan yung kondisyon ng iyong medium, yung ugat, hahawakan niya yung media mo. Maganda yung drainage mo, hindi yan naiipunan ng tubig. Pero kahit hindi naiipunan ng tubig, maganda yung kanyang water retention. So yan ay 1:1:1 ang magiging ratio niyan. Okay? Ngayon, bago kayo magtanim, meron akong bibigay na magandang recommendation sa inyo. Magugulat kayo, sasabihin niya, bakit sir, meron kayong ibang kumpanya na ilalagay niyan? Ganito po, base kasi doon sa aking mga na-experience, ang ibabahagi ko sa inyo, yung mga nakita ko na maganda yung epekto. Kaya, kung sa kumpanyang ito, nakita ko, maganda ito, ire-recommenda ko sa inyo. Meron pa naman din pong available niya na halimbawa gawa ng ibang kumpanya, pero doon sa akin, doon sa aking nakita, sa experience ko dito nung ako pumasok sa tuturo sa mga farmer, ito yung nakita ko maganda. Mura lang po ito, isang botelya, 150 ml, ang katumbas na po nito, pwede mong ilagay ito sa 10 kilo na buto. Kagandahan po nito, mas maganda, mabilis yung kanyang pag-uugat. Siyempre, pagka maganda yung pag-uugat mo, magaling kumain niya ng sustansya. Maganda yung ugat mo, maganda yung pagkapit niya sa lupa. Sabay-sabay yung magiging
Pag sibol niyan, pag titingnan mo, pantay yung laki nila at maganda yung crop establishment. Patunay po doon sa aking experience na maganda yung epekto nito. Tingnan po ninyo ito. Yan. Tingnan niyo yan. Yung buto ng mais, nilagyan ng teprosin. Wala nang inilagay na ibang abono, ha? Teprosin lang, pinasibol. Walang inilagay na teprosin. Ang butil ng mais na yan, kumuha ng pagkain doon sa kanyang endosperm, doon sa buto mismo. Pero tingnan niyo yan. Pareho ang edad, pareho ang management. Pero tingnan mo ang tindi ng sibol ng ugat, sibol ng kanyan, tangkay niyan. Ano, kung ikaw ang tatanungin ko, alin ang pipiliin mo dyan? Ang laking arangkada ng may teprosin. Kaya nga po, yan ang ibinabahagi ko na kung kayo ay magtatanim, kung kayo yung gagawa ng inyong seedling, kayo yung magpapalaki, lagyan niyo ng teprosin. Hindi kayo magugulat sa presyo. Totoo lang po, hindi kayo magugulat sa presyo na napakamura niyan at 150 ml lang ang bote. Yan ang pinakamagandang maibabahagi ko sa inyo. Okay po, Sir Mike, mayroong okay. Sige po, diretso po tayo. Ngayon, ganito, usong-uso doon sa mga naggugulay, sabi nila, sir, meron akong soil-borne disease. Yung sakit na nanggagaling doon sa lupa, kalimitan niyan, ang babanatan niya, yung tangkay na malapit doon sa lupa. Bubulukin niya yun. Yung balat lang muna ang uunahin yan. Pag nabulok yung balat, ang mangyayari niya, kasi yung balat niyan, yun yung daluyan ng tubig akyat doon sa halaman natin. Pag nabulok yung balat, wala nang dadaluyan yung tubig. At makikita mo, senyales niyan, ang mangyayari dyan, malalanta. Initially, malalanta. Pero kapag hindi na control yung pagkabulok ng balat, dire-diretso, mamamatay na yan. So ano yung gagamitin mo niyan? Yung mikrobong yung kailangan sugpuin natin ay sa pamamagitan ng pag-sterilize ng lupa. Dalawa yung sistema dyan eh. Isang chemical. Pag chemical, okay, mag-i-spray ka ng mga fungicide dyan, systemic fungicide. At yung isa, pinakamura, init lang ang gagawin mo. So, yung halimbawa, yung kama na seedbed mo, lagyan mo ng dayami, sisilaban mo yon. So, mamamatay yung mikrobyo. Yung iba naman, lalagay sa talyase, lalagyan ng lupa, lalagyan ng tubig. Kailangan may tubig, ha? Hindi pwedeng walang tubig kasi pagka walang tubig, masisira yung lupa mo. At isa din, yung ginagawa nila ng iba, sterilize nila. May tubig, pinakukulo, pinasisingaw, doon sa sinisingawan, doon nila ilalagay ang lupa. At yan yung lupa na ginagamit doon sa ating seedling tray. So mamamatay yung mikrobyo, maaalis mo yung problema mo doon sa soil-borne disease, yung pagkabulok, kalimitan. Okay, ngayon, seedling management, habang lumalaki na yan, okay, napasibol mo na, maganda yung media mo, lalagyan mo ng buto, sumisibol na yan. Nilagay mo yan sa seedbed o kaya sa seedling tray. Kailangan proteksyonan mo yan ng insekto. Kailangan bibigyan mo yan ng magandang sikat ng araw. Huwag mong didiligan yan ng sobra-sobra kasi doon papasok yung dumping off na tinatawag natin na pag-uumpisang mabulok yung tangkay na nandun sa ibabaw ng lupa. Meron din kasi kalimitan, yung nursery nila may bubong yan na plastic. Maganda yun kasi protektado ka doon sa umulan ng malakas. Tapos kung sobrang init, yung bubong na yon, nilalagyan pa nila ng tinatawag na net, yung used net, yung sa palaisdaan. And then, ganito pa rin po, base doon sa aking experience, isa sa pinakamaganda na ilalagay mo kapag po lumalaki yan, yung isang foliar fertilizer na mataas yung phosphorus. So, yung phosphorus kailangan mataas. So, ano yung produkto ng sinasabi ko? Yara Vita Crop Boost. Nagtataglay po ito ng 44% ng phosphorus, mayroong potassium na 7.5%, may magnesium, mayroong zinc. Tandaan nyo, ito, yung interaction o yung binibigay nitong tulong, malaking pong alalayan para mabilis yung paglaki ng inyong tanim, malusog. Pero tandaan din po natin, ha, kung kayo ay nagtatanim ng inyong seedling, kayo yung nagtanim, kailangan meron kayong tinatawag na hardening period. Ano yung tinatawag na hardening period? Yun yung panahon na bago mo siya itanim, kailangan sanayin mo na yung iyong seedling na okay, hindi mo na masyadong didiligin ng 2 beses isang araw. I-expose mo na siya doon sa unti-unting paglakas ng init. Kasi kung yan ay hindi mo inilagay doon sa, hindi mo ihinanda yan doon sa kondisyon na yon, pagdating yan doon sa bukid na i-transplant mo, tapos marami ang mamamatay dyan.
Kung Yeah. binili mo yan sa mga seedling growers, wala kang problema kasi sigurado yan, hinaharden na nila yan. Okay? Tama po yan. Yan, Yun po yung okay. tinatawag din Ngayon, natin acclimatization. yan, okay. Oo, yun yung pinakamagandang term, acclimatization. Okay. Yeah. Meron ka ng seedling, iniintay mo na yan na yung malapit ng i-transplant, ano yung susunod na gagawin natin? Siyempre, paghahanda ng bukid. Land preparation, kailangan bubungkalin yan kasi mas buhaghag, walang hindi malalaki yung tipak ng lupa, mas maganda, paborable yan doon sa tinatawag natin ng paglaki ng ugat. At the same time, habang binubungkal mo yan, magandang maglalagay ka ng organic fertilizer kasi ang mangyayari nito, tutulong ito para mabigyan ng magandang kondisyon yung lupa mo. Maganda yung magiging epekto niyan para yung pakinabang doon sa ilalagay mong abono, mas efficient siya. At saka bukod doon, nakakapagbigay din ng sustansya itong organic fertilizer na ilalagay mo. Kapag nahalo na yan, time to make the bed. Sa paggagawa ng bed niyan, kasi ang pinakamaganda ngayong pagtanim, organized yan eh. Linya, merong espasyo bawat linya niyan para doon sa irigasyon. Okay. Sa ganung pagkakataon, binibigyan mo ng espasyo para ikaw ay makapagtrabaho diyan sa iyong taniman. Kasi kung yan ay hindi mo bibigyan ng magandang distansya, mahirap pumunta diyan lalo na kung halimbawa ang tanim mo ay talong tapos wala kang masyadong dadaanan. Ay naku po, ang hirap gumalaw doon. Pag magi-spray ka, patay. Ang hirap ding magpa-spray kapag walang espasyo. Okay. Naihanda mo na yung kama, nalagyan mo ng organic fertilizer, naihanda mo ang kama, maganda na yung drainage canal, pwede ka nang mag-mulch. Okay. Dalawa yung pwede mong gamiting mulch. Yung iba ang ginagawa dyan, sabi nila, Seth, lalagyan ko na lang ng dayami para makatulong sa pag-control ng damo. At saka, yun, kasi pag mulch ang sinasabi natin, ang pangunahing purpose niyan, na-conserve mo yung tubig dun sa lupa mo. Makontrol mo yung damo. Makontrol kung plastic ang gagamitin mo, malaking bagay yan pagka control din ng insekto. Kasi makikita mo, mapapansin mo, yung plastic, bakit dalawa ang kulay? Isang silver, isang puti. Yan ang iingatan ninyo. Huwag baligtad. Ang nasa ibabaw dapat kulay silver. Huwag yung itim. Kasi yung itim, hindi yun makakatulong. Bakit yung silver? Kasi yung silver, maganda yung kanya, yung reflection niya na maliwanag yung ilalim noong mga dahon. Kasi ayaw ng mga insekto na medyo madilim. Ayaw ng insekto na maliwanag. Kaya yung reflection nung silver na kulay ng plastic mulch, malaking tulong yan para makaiwas din o makatulong sa pag-prevent ng tinatawag nating insekto. At syempre, yung sistemang yan, lahat ng pagsama-sama mo, yan ay makakapag-prevent ng waterlogging. Okay? Ngayon, okay, handa na yung iyong plant, yung tataniman mo. Ngayon, ano yung gagawin mo? Bago ka magtanim, papaalala ko lang ulit ha, hardening, kailangan na-expose mo na o na-acclimatize mo na yung iyong seedling. Okay. Kailangan mo dito, meron kang basal fertilizer. Kung namimili ka ng seedling na itatanim mo, bigyan prioridad mo yung mga malulusog. Mas maganda yon. Kasi hindi mawawala sa isang seedling tray, merong hindi malusog doon. Last priority mo na lang yung pang-replant mo lang o kung saan mo gagamitin. Pero kailangan yung mga matipuno, magaganda ang tindig, yun yung gamitin mo. Meron din akong binibigay na rekomendasyon ngayon na kung meron kayong makukuha ng magandang source ng trichoderma, lalong-lalo na yung ginawa dito sa UP, magandang gamitin yan. Bakit? Trichoderma, ito po ay buhay na mikrobyo. Ito, pag in-spray mo, pwede mong i-spray, pwede mong idilig, pwede mong isawsaw yung seedling mo bago mo itanim. Kagandahan nito, kapag yun ang ginawa mo, mabubuhay yan dyan sa iyong tanim. Mabubuhay na sisirain yung tanim mo. Hindi. Ganito. Ang trabaho niya, beneficial microorganism yan eh. Kung mayroon mang sakit na dadapo dyan, lalo na yung tinatawag nating soilborne, yun nandyan sa lupa, yun ang tutulong sa inyo para, yung trichoderma, para malawanan po yun. Okay. Pagkatapos na naitanim natin yan, kailangan meron tayong magandang
pagdidilig. O hindi pwedeng hindi yung didiligin yan, ha, pagkatanim mo, ha, kailangan didiligin mo na yan. Kagandahan din dito, kung ikaw ay magtatanim, mas maganda kung sa hapon ka magtatanim rather than umaga. Kasi pag umaga, pagkatapos mo, mainit yung araw, tapos malulungkot yan pagdating ng hapon. Pero pag hapon mo itinanim, dinilig mo, maganda yon. Yung 12 hours na walang pahirap doon sa sobrang init, magandang tulong yan para sa recovery sa transplanting. And then syempre, hindi mawawala yung magandang protection mo para sa hayop, sa suso, saka yung tinatawag natin na lintang bato. Ito, bibigyan ko kayo ng kwan kasi kalimitan, hindi nila napapansin ito. Ang problema dyan ay, ito yung sinasabi natin na slag, yung suso at saka itong lintang bato. Kalimitan ito, pag nasa bukid kayo, nakakita kayo nito, tingnan mo yung lupa. Meron kang makikita na makintab na nasa lupa yan o kung anumang bahagi yan. Kasi hindi mo yan makikita sa araw, sa gabi mo yan makikita. At pag may nakita ka nito, ano yung ating gagamitin? Kalimitan kasi pagka merong nagiging problemang ito, yung farmer sinasabi, sir, nag-spray na ako ng cypermethrin, hindi pa rin nadadali. Ano kaya pwedeng gawin? Kasi sabi ko sa kanila, sir, ang kalaban natin, suso, kaya kailangan i-spray mo dyan ay pangkuhol. Niclosamide ang number 1 po dyan. Okay. Kaso, hindi basta niclosamide ang bibili mo, ha? Tingnan mo, pulbos ang kailangan mo. Huwag mong kukuhanin yung liquid formulation kasi pag yung liquid formulation ang ginamit mo, mayroon yan tinatawag na xylene component, sunog ang dahon mo. So, imbis na ang problema mo lang alcohol ngayon, pati yung phytotoxicity nandun. Isa pa ring magandang tulong dyan, kung meron kang mga dahon o sanga na nabubulok sa tabi ng iyong taniman, kailangan alisin mo yun kasi doon naninirahan yan. Maganda rin dito, timing of application, hapon ka mag-i-spray kasi ang mga ito po, aktibo ito sa gabi at pag dyan sa gabi, pagdaan nila doon sa inisprayan mo, mapapatay mo po sila, masusugpo mo yan. Madali lang po itong kontrolin, kaya lang po dapat tama yung control measure na inyong gagamitin. Sir Mike, baka po meron sabi po ng nagtatanong ating tungkol dyan po. kaibigan, yun pala yun. Yun daw po pala yun. Yun daw Ayun po. po. Sa totoo lang po, sir, yung mga nagtatanim akala nila talaga insecticide yung gagamitin. Lalo na ito, yung lintang bato, akala nila. Sabi ko, hindi pwede. Kahit anong tindi na insecticide ang gamit mo, systemic, hindi uubra dyan. Kasi ang kalaban mo, kuhol. Pagpatay sa kuhol, molusicide. Pero molusicide, dry formulation ng niclosamide ang gagamitin mo. Ayun. Iba-ibang side po yan. Okay. Ano? Meron tayong audience from Dubai. Opo, Good morning po. Good morning po sa inyo, Romeo. Okay. Ngayon, tingnan natin ngayon yung dami ng itatanim natin per square meter. Kasi kailangan susundin natin yung, halimbawa, yung spacing niya between hills, between rows. Kasi gusto natin na yung laki nung iyong magiging tanim ay angkop doon sa lupa na nasasakupan niya. Yes. Kapag nasunod po natin yung planting distance na niyan, meron kang magandang espasyo na ibibigay para maganda yung pag-uugat niyan. Hindi ngayon magkaagawan yung mga tanim mo sa liwanag ng araw, sa tubig, yung espasyo ng lupa at saka sa sustansya mo. Kasi yung space na binigay mo, pag naglagay ka ng abono, tamang-tama lang yun para sa kanya. Wala siyang kaagaw doon. Kung maganda yung espasyo ng iyong pagkakatanim, lalo na sa talong, kasi yan yung sa talong. Bigyan ko kayo ng advance ng example dito. Kasi sa talong, hindi ka dapat magtatanim ng 0.5 meters ang pagitan niyan. Kalimitan, 0.75 to 1 meter ang layo bawat puno. Bakit? Kasi alam mo naman yung talong pagka humaba yung gano'n, yung nagsanga na yan. Magsisiksikan, pag nagsiksikan, ang laking problema sa pagkontrol po ng peste. At ikaw din, kahit sabihin mo, binigyan mo ng 1 metro yung daanan, yung pagitan ng kama, daanan 1 metro. Kaso, pagitan mo ng talong ay 0.5, pupunta yan doon sa pakuan, hindi ka na makakagalaw doon. Mahirap pa pag nag-aani, meron kang mamimiss na hindi mo maaani. Pag nag-spray ka, may lugar na hindi mo mai-sprayan. Okay. So,
Isa pa rin kagandahan niyan, sirkulasyon ng hangin. Kasi sinasabi ko sa gulay, dapat ang gulay, tuyo ang dahon sa gabi. Lalong-lalo ng kamatis, tuloy ang dahon sa gabi. Kapag siksikan yan, hindi natutuyo ang dahon sa gabi, ano yung problema sa kamatis? Yung tinatawag nating blight. So, unti-unti, isa-isang dahon yan, maninilaw, magiging brown. Nako, mamaya makita mo, buong halaman mo, puro dilaw na ang dahon. Hindi ka makapagbigay ng ani. So, pinakamaganda talaga, sundin mo yung tamang planting density. Oo, tama yung sinasabi ng mga matatanda na kung nagtanim ka ng marami, marami ang aanihin mo. Tama. Pero may condition yan. Sundin mo dapat yung distansya ng pagtatanim. Otherwise, hindi matutuloy yung sinasabi ng matatanda na pag nagtanim ka ng marami, marami kang aanihin. Marami kang magiging problema kapag yan ay hindi mo sinunod. Okay? Ngayon, ayun. Meron ka ng tinanim na na doon sa nakaraan, sinabi ko na sa inyo, meron ka ditong planting density. Bukod sa planting density, kailangan meron kang plano para sa magandang field layout. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng pagtatrabaho. Systematic yung magiging trabaho mo dyan. So magiging madaling magtrabaho, madaling matapos yung trabaho mo in a short span of time. So kung madaling matapos, makakatipid ka sa labor. Kasi pag natapos ng maaga, ng maayos, makakagamit mo pa yan doon sa ibang trabaho sa iyong bukirin. At isang kagandahang epekto pa rin dyan na maganda yung pagkaka-layout mo, yung pagkukontrol mo sa peste. Maganda yung tulong para makontrol mo yung mga pangunahing sakit at saka insekto doon sa iyong peste. Kaya tandaan po ninyo, wag lang yung planting density. Bigyang pansin din natin yung field layout para sumatotal talagang excelente yung ating sakahan. Yan. Yan, okay. May mga tanim tayo na habang lumalaki yan, hindi niya kaya yung katawan niya. Kumbaga, humahapay. So, pag humapay yan, yung dahon, sasayad sa lupa, yung bunga, sasayad sa lupa. Baka maunahan tayo ng mga insekto, daga, o kaya mabulok. So, anong kailangan gawin natin doon? Lalagyan natin ng tinatawag na trellising. Yung bagang sistema kung saan pwede mong ikapit doon o lagyan ng tali para tulungan mo na tumindig yung iyong naitanim na mahina yung puno. Sa ganung pagkakataon, matutulungan mo siya na maganda yung kanyang kalusugan, iwas sa sakit, maganda yung sirkulasyon ng hangin, yung sinasabi ko na magiging tuyo yung dahon sa gabi, at saka maganda yung pagbibigay ng pagkuha ng sikat ng araw. Yan, trellising. Maraming halaman na ganito, ayan, kagaya ng kamatis. Yung sili, ganun na rin ang ginagawa kasi yung hybrid ngayon, talagang matindi yung pagkakabuka niyan. Kaya iwas na yan ay sumayad sa lupa. Okay? Sir Mike? Siyempre po, mahalaga po talaga yung trellis. Kasi sa dami po ng bunga, kailangan po ng suporta. Yun po yung simpleng natin dyan. Simpleng logic natin. Yun yung kapag hybrid ang tinanim mo, talaga obligado ka na maganda na sumunod tayo na mag-trellis tayo. Kasi talagang hitik sa bunga yan. Hihilahin yan pababa yung mga sanga ng iyong nakatanim. Okay? Ngayon, pruning. Ito, ina-advise din natin ito kasi kapag nag-prune ka, ang kalimitan pinuprune lang naman dyan, ginugpit yung dulon-dulo ng talbos para magsanga. Okay, lalong-lalo, halimbawa, kung sa pakwan, okay, yun, tadamin sanga. Kasi mas madaming sanga, malaki yung posibilidad na ikaw ay magkakaroon ng maraming bunga, pero daan mo, kontrolado yan. Maganda ring pagbibigay ng magandang sirkulasyon ng hangin, maganda yung pagmamanage mo ng space, at saka yung pakinabang natin doon sa sikat ng araw, mabibigyan na muna siya agad ng tinatawag natin na ang gandang sikat ng araw. Tapos, ganito, kapag kasi pinron mo yan, ang tinutulungan mo dyan, lalabas yung talbos niyan, yung sa baba. Tapos, ang mangyayari niyan, maraming lugar yung halaman mo na pagmumulaan na magbubulakla, at pag nagkaroon ng ganon, mas marami yung iyong magiging bunga kumpara na hindi mo kinurot o pinutol yung dulo ng talbos. Kasi kalimitan ng sinasabi ko naman yan, hindi mo talaga kailangan putulin yon. Ako, ang ginagawa ko lang yan, kinukurot ko lang yung dulo. Yung dulong-dulong mismo. Kasi yung dulong-dulo niyan,
Yan yung pumipigil para lumabas yung sanga sa tabi. Pag naalis mo yon, wala nang pipigil. Kaya lalabas na ngayon yung mga sanga niya. Kaya maganda rin po. Pero ito yung pagpuprune, merong specific stage na gagawin natin yan. At sa mga succeeding po nating episodes, ibibigyan natin, i-elaborate natin kung paano po yan gagawin. Yan. Okay, ngayon, isa sa pinakamalaking hamon sa mga magsasaka, nutrient management, yung pag-aabono. Ang pinakamaganda po talaga kung gusto mong ma-determine yung tamang pag-aabono dito sa iyong taniman, pa-analyze mo yan. Kasi doon mo malalaman kung ang iyong lupa ay acidic o tinatawag na magsasaka na maasim or dili kaya alkaline o yung sinasabi nilang mapakla. Kasi kung acidic ang lupa mo, sobra yung magiging supply mo. Halimbawa, nasa 4 na yung pH mo. Kasi pag acidic, ibig sabihin niyan, ang pH niyan, 7 pababa. Merong specific pH lang yan na pwedeng doon ka lang. Pero kung pinakamababa na niyan, ang mangyayari niya, halimbawa 4, sobra na yung aluminum, sobra yung magnesium na mangyayari niyan. Talagang pahihirapan yung tanim mo. At the same time, may mga sustansya na kahit inilagay mo, hindi yan magagamit. So nandun yan. Calcium, magnesium, phosphorus, molybdenum. Hindi yan magagamit. Hindi yan kan. Ganon din sa alkaline condition. Kaya, kay mataas, kay mababa ang pH mo, meron ka makikitang nutrient deficiency at saka phytotoxicity. Yung mga mikrobyo mo, ayaw nila noong extremes. Yung sobrang pH, sobrang kla. Tapos, kapag ka ganun na nangyari, ay ang kalusugan ng lupa mo, babagsak yan. Siyempre, bagsak ang kalusugan ng lupa mo, mayroong malaking epekto doon sa iyong yield. So, ngayon, kung acidic yung lupa mo, ano yung kailangan gawin mo? Ayan, gagamit ka ng lime, yung agricultural lime. Lalagay mo yun sa lupa. Pero ang paglalagay dyan sa gulay, kailangan wala pang tanim. Doon sa land prep po yan gagawin. Ganun din dito sa deficiency alkaline. Pag alkaline na yung lupa mo, gagamit tayo ng mga abono na nakakapagpaasim sa lupa. Pero i-control natin yun kasi baka pag yun ang ginamit mo ng sobra-sobra naman, magiging sa acidic yung lupa mo. Sa puntong mai-correct mo yung pagkaasim ng lupa mo at pagka-alkaline ng lupa mo, makakapunta ka doon sa level na acceptable. Maganda yung magiging tubo ng iyong tanim, maganda yung magiging ani mo, 5.5 pH, 5.5 to 6.5. Maganda yung paggamit ng sustansya mo, resulta, maganda yung paglaki ng tanim mo, at saka katumbas na rin noon, pupunta ka doon sa maganda yung pagkaani. Kaya tandaan nyo, hindi basta-basta tayo maglalagay ng abono. Hanggat maaari po, humingi kayo ng tulong doon sa mga ahensya ng gobyerno na makakapag-analyze ng lupa natin para ito po makita natin at ang ilalagay nating abono, kalimitan po magiging tama, kapaki-pakinabang. Kasi alam natin, mahal ang abono. Pag hindi natin ginamit yan, naku, magsisisi tayo. Sa abono pa lang, ubos na yung pondo mo. Pero yung iyong tanim hindi makakapagbigay ng magandang ani. So, ganun po. Yun ang natin. At dito, handang-handa po kaming tumulong sa inyo para maganda nating mapakinabangan ang abonong inilalagay natin. Hanggat 1 gramong ilalagay mo, gusto natin kinabangan yan. Hindi yan matatapon. Hindi yan pupunta kung saan. Yan. Sir Mike? May question po dito si Samuel. Kung wala pong agricultural lime, ano po ang pwedeng ipalit? Para daw po dun sa acidic na lupa. Ang pinakamaganda po diyan talaga yung agricultural dolomite. Kung po, dolomite, pwede po 'yon. Pero ang pinakamaganda diyan yung agricultural lime. Tapos meron ngayong sa merkado na nabibili, medyo may kamahalan po 'yon. Ganito rin po. Wala akong relasyon doon sa kumpanya nagbebenta noon, pero nasubukan ko po ito, Omia calcipril. Yun po, kahit may tanim, ilagay ninyo, hindi mamamatay yung tanim ninyo. Yun lang po ang kagandahan noon. Kasi yung agricultural lime, hindi po pwedeng may tanim kayo ilalagay ninyo. Sa land prep niyo yun ilalagay. Mamamatay. Masusunod kasi yung tanim ninyo kapag yung agricultural lime ginamit ninyo. Kaya kalimitan ginagamit yan. Doon sa land prep pa lang, doon mo ilalagay yon. Ayun Parang po. yung duo post ni Buddy Vargas, nakapagtanggal din daw ng ano yun .
ng acidity ng lupa, eh. Ah, Ah, okey. locust. Di ba magandang kuwan din 'yun, maganda ding, subukan 'yun at, kung meron kayong kakilalang technician na nagpo-promote noon, puwede ninyong paliwanag or hingan siya ng paliwanag tungkol doon sa paggamit nung, produkto nila para Saka makatulong or magamit ninyo para ma-adjust yung, yung pH ng ano, lupa ninyo. Kamase, yung kay Sir William na ano, combustion ash, 'di ba napagpababa daw Ay, ng acidity yun? ayun, Ayun. kagandahan 'yun. Ayan, mamaya dadaanan natin yung explanation doon, yung sa mga abono na kuwan. Aha. Kasi isususunod na yata, nandito na yata. Susunod Sige, na yan, oo, sige. kasi ano na lang tayo, mga 10 minutes na lang tapos na tayo. Okey, oo. Okey, bakit tayo merong sinasabi nila bakit may acidification, nag-a-acidify yung lupa? Sobrang Oo. ammonium sulfate, sobrang paggamit, 1620 urea. Yung, pagkapakla naman, hindi natutubigan, bihira lang makakuha ng, ulan. Tapos nandun ka sa malapit sa planta ng semento or yung tubig na ginagamit mo pang-irrigate mayroong mataas na sangkap ng calcium carbonate, 'yan, okey. Ngayon, ano yung, kuwan natin, kasi kalimitan kung halimbawa ang abono mo ay ito, ano yung puwede nating gamitin? Yung sinasabi ni sir kanina, yung combustion as fertilizer at amino acid, wala yung sangkap na makakapagpaasim ng lupa mo. Kaya kung yun ang gagamitin mo, hindi ka mangangamba na tataas yung pagkaasim ng lupa mo at makakatulong pa rin yun para bumaba or, maalis yung pagkaasim ng lupa mo. Combustion as fertilizer po at saka yung granular amino acid. Iyan po. Magkakaroon din tayo ng isang session tungkol din po dito. Okay po? Ngayon, yung pangangailangang sustansya ng ating halaman, bibigyan ko yan stage by stage. Okay, yung pagka-transplant mo pa lang, eto na yung kanyang mga kailangang sustansya. Kailangan may suporta ka sa ugat, sa pagdadahon, sa tangkay, sa puno. Habang lumalaki yan, makikita mo, dumadagdag yung mga pangangailangan nila. Continuous yan ang pagbibigay mo hanggang dun sa punto na bubunga na siya. Pag bubunga na siya, ayan, magugulat ka. Sir, parami pala ng parami. Kagaya din ng bata. Yung batang musmos, ganito lang yung Gatas. vitamins niya. Pero habang lumalaki, mag-iiba yung vitamins niya. Okay. So, ganun pa rin ha. Sa bawat stage, hindi dapat mawala yung pag-alaga mo sa ugat. Kasi dito kumakain yung Hmm. halaman mo. Patuloy yung sa dahon mo kasi yung dahon siya yung tutulong para mabigyan, mahanda yung pagdating ng bulaklak at bunga. At siyempre, yung sinasabi ko kanina, merong sustansya diyan na makakaiwas or enhance niya yung pagbulaklak pero matutulungan rin yan na maiwasan yung paglalaglag niyan, yung fruit drop na tinatawag natin. Okay. Kalimitan ang ginagamit na abono ng magsasaka ito, urea, Fleet Fertilizer 2100. Taglay lang niyan ay nitrogen, phosphorus, potassium. Yung urea, nitrogen lang eh. Pero doon sa nabanggit kong paliwanag kanina, hindi lang NPK ang kailangan. Kailangan mo magnesium, sulfur. Paano ngayon yan? Kung halimbawa, gusto kong meron akong angking tolerance sa sakit, wala akong calcium. Ay, hindi mangyayari yon. Magandang pag-uugat, wala akong calcium, boron at zinc. So yun, importante na ang gagamitin mong abono ay yung tinatawag natin na compound fertilizer. Ano ba yung compound fertilizer? Sa isang butil, taglay na noon ng nitrogen, phosphorus, potassium at saka yung microelements. Hindi mo na kailangang magsabog-sabog yan ng maghalo-halo tapos Ano, isasabog mo. minutes. Tapos ganito rin po ho, compound fertilizer hindi lang Yara ang meron nito. Meron din pong ibang kumpanya na ganyan na rin po yung sistema ng abono nila na kapag binili mo, na ibibigay mo yung pangangailangang NPK pero ando na rin po yung ibibigay niya na, calcium, magnesium, sulfur at saka yung microelements pa na manganese, zinc, boron, andun po yun. Yun po ang kagandahan noon. Kasi kailangan na kumpleto yung ibibigay mo para kung gusto mo, maganda yung ibibigay sa iyong performance or ani sa end of the season. Ngayon, isa sa bibigyang importansya ko dito yung calcium. Kasi ang calcium, yan ay sumasama doon sa tinatawag natin pagdaloy ng tubig. Meron tayong tinatawag na transpiration. Kumbaga, yan yung natural na pagkawala ng tubig mula sa halaman natin. Okay. Yun. Kung mahinang mag-transpire yung iyong tanim, mabagal yung pagdaloy ng calcium doon.
Ano yung mga bahagi ng halaman natin na mahina ang transpiration? Ayan, batang dahon, bulaklak at bunga. Okay. Ngayon, ang calcium, pag galing yan sa lupa, ang trabaho niyan, kaya yan kasama ng tubig, doon agad yan pupunta sa mga matandang dahon. Pero tandaan mo ha, ang calcium immobile yan. Okay, nandun siya sa matandang dahon, pero hindi yan lilipat mula sa matandang dahon papunta doon sa bunga, bulaklak, bunga. So ano yung magiging sulukan niyan? Magiging epekto niyan? Kulang ka ng calcium. Yung kamatis mo, mabubulok yung puwet mo. Puwitan ng kamatis mo. Yan mga kan. Yung mga bulaklak mo, bulaklak pa lang, manlalaglag yan. Ano yung pwede natin gamitin? I-spray natin yung calcium foliar spray kasi yan yung magandang kuhan dahil nga mahirap gumapang yan doon sa ibang bahagi. Spray na natin. Pag spray natin, pag dapo niyan dyan, mapapakinabangan agad yan ng batang dahon, bulaklak, bunga. Iwas ang panlalaglag, dire-diretso sa fruit development. Okay. Ngayon, ang paglalagay ng abono, maraming sistema yan. Regular na ginagawa natin, dry application. Pero yung ibang mga farmers sinasabi nila, Sir, meron akong gawa ngayon, meron akong gustong mas maganda sir yung drenching. Totoo yun, mas maganda ang drenching. Medyo matrabaho. Kasi tutunawin mo tapos tatakal-takalin mo bawat puno. Pwede rin naman yung foliar application. Kaso, ang kalimitan foliar application, ginagamit lang ito doon sa pag-correct ng nutritional deficiency. Halimbawa, kulang ka, madilaw yung dahon mo. Pag na-analyze natin na magnesium, o mag-spray lang tayo ng magnesium doon sa kan, magbabago agad yung 2 days after application, magbabago na agad yung problema mo sa nutrient deficiency. Ngayon, meron tayong tinatawag na fertigation. Doon sa mga farms na meron silang tinatawag na linya ng tubig kung saan ginagamit na nila yun yung pagdidilig, yun, magandang gamitin yun para padaanin na rin doon yung ating abono. Kagandahan noon, habang nagdidilig siya, pupunta sa halaman na niya, araw-araw, mabibigyan mo ng abono. Kasi yan ang critical sa pagkain ng halaman eh. Spoon feeding ang mangyayari dyan. Sa field fertigation, meron din po kami diyang kakayanan na tulungan kayo. Kasi pag kayo'y magpapatubig gamit yung linya ng tubig, hindi ho isang bagsakan yan. 2 hours after sunrise, doon mo umpisa. 2 hours before sunset, doon yung huli. So, kung bibilangin mo kung ilang oras yon, mga 8 hanggang 9. Ibig sabihin yan, meron tayong volume ng tubig na ilalagay mo doon sa unang oras, pangalawang oras. Habang binibigay mo yon kada oras, dala na noon yung abono. At ganun pa rin po. Ano yung volume na ibibigay mong tubig? Mayroon po tayo kasi yun ay base doon sa inyong lokasyon dito sa Pilipinas. Ano yung tanim ninyo? Ano yung stage ng inyong nakatanim? Kasi yung halimbawa, seedling pa lang, vegetative, fruiting and flowering, iba po yung pagkain noon. Pagbibigay ng tubig. Kaya yun po i-adjust natin. At kung kayo ay interesado po, yan, pwede po kong ibahagi yan sa inyo. Walang problema yan. Tutulungan ko kayo. Libre po yan. Walang problema yan. Tandaan lang po natin na kung tayo ay mag-aabono, pinakamagandang approach, basa na yung lupa pagka tayo ay mag-aabono. Kasi ang kagandahan noon, mapapapunta mo agad yung sustansya doon sa ugat. Bakit importante na nandun agad yun? Kasi merong abono na nagvo-volatilize kapag ka hindi napapunta agad sa ilalim yun, sisingaw, volatilization. Sayang, nitrogen ang number 1 dyan. Pero bukod doon, tingnan mo dito ha. Phosphorus, kailangan ng phosphorus. Ang layo niyan sa ugat ay 2 to 4 mm. Grabe. 0.7 to 0.15 inches. Ang tindi niyan. Kapag lumayo yan dyan, hindi magagamit ng halaman mo yung phosphorus. Gayon din yung calcium, magnesium. Ang pinakamalayo lang dyan, yung nitrate, sulfur, at saka chlorine. Yan. Pero ito yung aking sinasabi sa kanila, ito kailangan maintindihan ninyo, ang sustansya dapat hanggat maari malapit sa ugat, lalo sa fertigation. At yan ay makakamit mo sa fertigation. Hindi pwedeng yung granules ilalagay mo ng malapit. Ay, masusunog naman yung inyong kwan. Kasi kailangan diluted siya para hindi masunog yung ugat. Yan ang ating magandang balita sa ating mga magsasaka. Bigyan ko rin kayo ng sample ng crop program, okay? Bakit yara yung pinapakita ko? Kasi dito po ako nakapagsilbi ng 5 taon at naibahagi ko, nakita ko ang kagandahan yan. Pero hindi ibig sabihin, ito lang yung aking ipopromote.
Hindi ibig sabihin na ito lang yung pwede niyong gamitin. Pwede tayong gumamit niyan. Sample lang po ito. Kaya nga po, pagka halimbawa, humingi kayo ng tulong sa akin, tatanungin ko sa inyo, ano yung inyong ginagamit ng abono? Yan, gagawin ko rin po kayo niyan. Granular application, tapos kung ayaw mo ng granular application, ito yung drenching na gagamitin mo. Timpla mo, 16 liter ng tubig, o pwede ka magtimpla, kung maramihan, 200 liter, paano mo gagawin? At nandun pa rin yung sinasabi ko ng mga foliar fertilizer na magandang gamitin, pag-uugat, pagpapatalbos, crop boost, iwas panlalaglag ng bulaklak at bunga, caltra at saka bortra. Yan po. Okay. Tandaan din po natin ha, kapag tayo ay umaani na, marami nagsasabi, sir, ititigil ko na yung pag-abono, umaani na ako. Sabi ko, ay sir, pag itinigil mo yung abono mo, tigil na rin ang pagbunga niyan. Kaya dapat yan ay dire-diretso. Habang umaani kaya sige lang, abono ka ng abono para dire-diretso yung pagbibigay niya ng prutas. And then, huwag ninyong kalilimutan yung calcium. Kailangan merong calcium doon sa inyong programa. At syempre, yung protection natin sa mga insekto, tsaka sa peste. Kailangan, ituturo ko rin sa inyo ito. At mayroon din tayong segment dito kung paano ito gagawin. Pero kung halimbawa may problema na kayo ngayon, pwede kayong kumontak sa amin at gagabayan namin kayo. Kasi insekto, pag hindi nyo na-control ng ayos, butas ang bulsa niyo, hindi kayo aani ng maganda. Okay. Pagbibigay ng abono, balanse dapat yan. Kita ninyo yan ha. Nitrogen, potassium, calcium, magnesium. Isa dito, bigyan mo ng marami ng calcium. Tapos, ang paggamit mo ng ammonium nitrogen, magnesium, calcium, ang maraming kakainin ng halaman mo, potassium. Hindi naman pwede yun. Kailangan present yan in right quantity, yung apat na yan. Kaya sinasabi natin, yan yung ating bibigyang konsiderasyon na hindi ko mo abono, tama na lang na magsabog tayo na magsabog. Meron ho yung analysis na gagawin natin para yung abonong bibigay ninyo, hindi po yan magbababag, hindi po yan, walang maiiwan dyan na hindi makakain ng halaman natin. At ang gusto natin lagi, hindi tayo maglalagay ng sobra-sobrang abono kasi mahal ho ito. Ito yung ating primary cost driver doon sa ating sakahan. Okay? Gayon din po, irrigation. Ito, kailangan na magpatubig lalo na sa panahong ito. Pero kailangan regular irrigation interval. Kahit sabihin ninyo na ngayon, uulan na, hindi na ako mag-irrigate, hintayin ko yung ulan. Kasi kung hindi regular yung irrigation mo, halimbawa, ang palaya, talong, bumubunga na, biglang bumuhos yung ulan, hindi ka nag-irrigate. Puputok yung bunga mo. Puputok yung kasi pag binigyan mo ng kuwan, higop agad yan ng tubig. Higop, kung ano yung malalagyan niya ng tubig, lalagyan niya ay yung bunga mo. Hindi kakayanin ng balat na mapigilan yung pag-expand. Putok, hindi mo mabebenta yan. Ang ibibigay mong irrigation, kantidad na yung kailangan lang niya. At pag sinabi kong yung kailangan lang niya, ay iwasan natin ang waterlogging kasi pag sobra, ang mangyayari niyan, meron ka tinatawag na Phytophthora o root rot. Pag nabulok yung ugat, mabubulok, mamamatay yung tanim mo. Okay? At lastly, kagaya ng ginawa ko nun sa mga previous episode ni Mr. Veggieman, pwede ninyo akong padalhan ng mensahe sa Messenger or pwede rin kayo dito sa aking mobile number 0918-934-1237. Yan po, 724 akong sumasagot dyan. Kahit gabi, sumasagot po ako dyan basta nakita ko na may pumasok. Wala pong problema yan. Hindi kaso natin na oras ng pagsagot po sa inyo. Okay. At ganun din po, minsan, hindi ko napapansin, nandun pala kayo sa message request. Kasi ang binibigyan pansin ko, yung mga na only to realize later, pagka nagkwana ako, checkin ko, naku, salansan na pala yung nagme-message request sa akin. Kaya, yun po. Basta asahan ninyo po, walang nag-text sa akin na hindi ko sinasagot. At yan po ay sa kadahilan ng gusto kong maibahagi ang aking naipong kaalaman sa loob ng 40 anyos ang aking pagsisilbihan po sa agrikultura. So, dito ko po natatapos yung aking presentation at asahan po ninyo, sir, meron pa tayong mga kasunod na magagandang presentation na malaki ang maitutulong sa larangan ng pagsasaka po. Yan po, magandang tanghali po. Umaga pa yata. Okay. Grabe, Kamaste. Matindi yung iyong pagbabalik na presentation.
kahit isang oras, alam mo ba, habang patapos ka na ng iyong pagpe-present lalong dumadaming nanonood. Oo. Hindi Ay, bumibitaw yun yung nga mga sir, kagaya na nasabi ko sa inyo sir, hinahanap na tayo sa ere. Sinasabi, bakit hindi na kayo wala na kayong programa ni Mr. Benjamin? Sabi ko, meron ho, darating at darating po tayo diyan at kaya eto na nga po, ayan. Yan po ang okay. kagandahan, magandang balita para po sa kanila. So, Okay. binabati kita sa iyong unang presentation, Kamarse. Napakaganda. Talagang siksik sa siksik sa impormasyon eh. So, para sa mga viewers natin, babalik si Kamarse next week kasi talagang ginaganahan eh. Ginaganahan, na-miss niya yung pag-broadcast eh. So, next week, para dun sa mga magtatanim ng talong, yun po yung pag-uusapan natin next week. Napapanahon to. Kasi napapansin ko, daming tanong-tanong tungkol sa talong, ano daw ang gagawin, paano pag-aabono, ito ba ipopruning ko, ano daw bang ilalagay, paano harvestin, anong i-spray sa mga sakit, anong klaseng insekto. So napapanahon po na ano yun po natin is yung paano pagtatanim ng talong na masagana yung ani at siguradong kikita. Kasi nakita ko Opo. kanina may nag-post dun sa isang group, sabi niya, napakarami kong harvest. Talaga namang 1 tonelada yata yung sinabi niya, pero ang reject sobra pa sa 1 tonelada. Ay, ayun, oo, nakita ko yan sa FB. Eh, Opo. sayang lugi. Akala natin 'pag Oo. tonelada ang harvest natin okey na, pero hindi. So next week po babalik si Kamarse para sa isang episode na naman, tamang pagtatanim po ng talong na kikita tayo, maging maganda yung ating ani. Okey Kamarse, yung ating, meron ka pa bang sasabihin sa ating mga viewers before tayo sarado? Okay, sir, ganito po. Ang aim namin ngayon pagbibigay ng impormasyon sa inyo, hindi natin tatargetin yung productivity. Mataas na mataas ang ani. Hindi po ang gagawin natin profitability. Hindi Mm, masyadong mataas ang ani pero ang gastos mo mababa. Sa ganung mm, paraan pagka ika'y compute, malaki ang matitirang pera sa bulsa mo. So yun tama. po, patuloy po kaming magse-share sa inyo ng information para po kayo ay magabayan at alam naman po natin talagang, kailangan na magsasaka ang ating mga alalay sa puntong ito. Kasi asahan po ninyo sa mga darating na panahon, tataas ang presyo ng gulay kaya pagtaas ng gulay gusto ko makasakay kayo doon, yung aanihin niyo makuha yung magandang farm gate price ng mga gulay. Opo. Okay, so before tayo tuluyang magsarado, batiin lang natin yung ating mga kaibigan. Si Rich Recoter, kilala mo 'to sir, di ba? Ay, kilalang-kilala ko 'yan. Yes, sir. Salamat daw. Siyempre Magandang, mga kay umaga po. Kapatid, si Romeo, si Louie, sa iba pang mga viewers natin, maraming salamat sa inyong lahat and, sa muli kita-kita po tayo next week at abangan niyo yung aming mga video na aming pinapalabas sa YouTube at saka sa Facebook din ano, at pati sa Instagram meron na rin po tayo. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo and very good morning po sa ating lahat. Hanggang sa ulitin po. Okay. Salamat po ng marami at magandang umaga din po.